Guys, may kakilala ka ba na nagdinegosyo sa Pilipinas? So, matagal siya sa ibang bansa pero ngayon may negosyo siya sa Pilipinas. So, minsan mapapaisip ka rin, no? Kagaya ko, ilang taon po ako na OFW. So, to be exact is 10 years po akong OFW. So, 3 years sa Taiwan, then 3 years sa Japan, then na-stuck ako sa Pilipinas ng 3 years nung nag-pandemic, halos 2 years mahigit yon. And then, nagpunta ako dito sa Czech Republic na 4 years na. So, now, kung tatanungin niyo ako, meron ba akong napundar doon sa unang 6 na taon ko? So, masasagot ko po sa inyo is wala. Kung meron man, siguro equity lang ng bahay yung napundar ko. Magkano lang yun? Mga worth 100. So, kung ngayon naririnig niyo yung video natin, naririnig niyo tong ganitong senaryo, guys, hindi kayo nag-iisa. So, alam ko na pare-pareho tayo ng senaryo. Ang hirap po na mag-ipon ng pera na hawak natin. So, nandun yung part na, sige, next time na lang ako mag-iipon, next month na lang ako mag-iipon, may OT naman ako, baka may matira. Tapos, pagdating ng swelduhan, bakit ganun? May overtime ka naman, pero wala pa rin siyang natira. Bakit? Kasi po wala tayong kakontentuhan. So, hindi ko nila lahat, siguro nasa 90% ng mga OFW yung ganito, nakagaya ko. So, ang ginawa ko dyan is, sinubukan ko talaga guys. So, kapit talaga. Sinubukan ko na mag-invest, sinubukan ko kumuha ng bahay kay Pag-ibig, nagpa-reserve ako ng bahay, kumuha ako, nagbayad ako ng equity monthly, at hanggang ngayon is binabayaran ko siya. Ay, bakit ko to sinasabi guys? Sinasabi ko to hindi para i-brag to sa inyo. Sinasabi ko to para kung kayo ay kagaya ko na nahihirapan din na mag-ipon dahil nga meron tayong family na sinusuportahan, meron tayong minsan may mga part tayo sa sarili natin na next time na lang ako mag-iipon or next month na lang, at meron din tayo sa part natin sa sarili natin na may sasahurin pa naman ako next month, at meron din tayo sa sarili natin na gusto nating i-enjoy yung pag-iibang bansa natin. So, kung kayo ay kagaya ko, pwede nyong gawin yung ginawa ko. Naghanap ako ng bahay, naghanap ako ng agent na maasahan ko, nagpa-reserve ako. And then, ngayon, nagbayad ako ng equity. After ng equity, na-turn over siya sa akin ng Pag-ibig. At ngayon po is pinaparentahan ko siya. Hindi siya ganun kalaki. Sasabihin ko sa inyo, isang bahay lang. Hindi siya ganun kalaki ang renta. Pero ang masasabi ko, meron akong assurance or secure sa sarili ko na kapag nabayaran ko itong bahay na to, ito ay nakapangalan sa akin. So, pagtanda ko, pwede ko siyang ibenta. Pwede ko rin siyang magamit na parang income ko. Kasi, for example, ngayon may naupa sa kanya. Siyempre, tuloy-tuloy may uupa doon hanggat pinapaupahan ko siya. At the same time, kikita ako sa kanya habang nasa ibang bansa ako. So, kung gusto niyo yung mga ganito, pwede nyo ring itry yung sinasabi ko. So, that time kasi is yung kaibigan ko ang naging agent ko. And okay naman, smooth naman. Yun nga lang guys, sasabihin ko sa inyo kung kukuha kayo ng ganitong bahay at gusto nyo sundin yung pinapayo ko sa inyo, dapat kayo po ay sureness. Kumbaga kayo ay 100% yung isip nyo, yung puso nyo, yung kaluluwa nyo, lahat-lahat 100% kasi may mga pagdadaanan kayong pagsubok na medyo sasablay kayo kapag hindi 100% talaga na gusto nyo na makapundar. Bakit? Meron kasing mga requirements. Una yan, pupunta kayo ng consultancy kung kayo ay nandito sa ibang bansa. So, pangalawa yan. Pangatlo naman is syempre, may mga requirements at babayaran ka na kailangan mo. Sa ating mga OFW, hindi masyado yung babayaran eh. Ang kadalasan na sinusukuan ng mga OFW, ito yung requirements. Kasi nga kapag OFW, mas marami po ang requirements niya. Bukod sa payslip, kailangan ng contract, kailangan ng may pirma ng labor dito sa bansa kung nasa saan ka, kailangan ng SPA, marami kang kailangan na kailangan mo talagang gumamit ng ibang tao sa Pilipinas bilang special power of attorney mo, at itong tao na yun ang gagalaw para sa'yo sa Pilipinas. So, ito yung mga risk factor, ito yung mga pagdadaanan mo as OFW kung maisipan mo na gawin yung strategy ko. Since ako kasi may napagkatiwalaan ako na kaibigan ko, natulungan niya ako sa ganitong bagay. So, hindi siya masyado na medyo mahirap, pero kinaya namin. Pero, alam niyo yun, noong na-turn over sa yung bahay, worth it eh. Worth it yung pagod, worth it yung lahat ng mga papers, stress na inabot ko. Kasi nung na-turn over yung bahay, after ilang months lang, is napaupahan ko rin naman po yung bahay. So, yun, napaupahan ko yung bahay, okay naman siya. So, hanggang ngayon is pinapaupahan ko pa rin siya. Actually, pinarenovate ko na siya ng konti, ganun. Pero, syempre, alam naman natin kung gaano lang kalaki sa mga ganitong Pag-ibig loan. Kung kayo naman ay merong lupa talaga, gusto nyong patayo ng apartment,
Huwag niyong isipin guys na kailangan kung 6-door apartment ang gusto niyong ipatayo, dapat matapos kaagad. Pwede naman yun na yung unang baba muna or yung unang dalawa muna sa may gilid. Ganun lang muna. Kung baga, partial ang gawin nyo. Ganun kasi yung mapapayo natin doon sa iba na wala talagang malaking pera. So, kapag nasimulan mo kasi yan, kahit sabihin ng iyong contractor na 500,000 lang magastos mo dyan, huwag kayong maniniwala guys. Kasi yung 500,000 na yun, may times to yun. Kasi ako, nagpa-renovate ako. Sa totoo lang, ang aking sa budget is nasa 350 lang daw to 450,000. Pero inabot siya ng nasa almost 750,000. So, nag-times to talaga siya. So, isa yan sa bagay na pwede kong mapagmalaki na nagawan ko siya, nakaya ko siya, nagawa ko siya, na-try ko siya. And sa ngayon, yun yung isa sa magiging proud to be ka na kinaya ko pala kahit medyo mahirap yung pinagdaanan mo. Kaya mo yun guys, sa totoo lang. As OFW, yan lang yung masasabi ko, mamotivate kayo. Baby step lang tayo. Hindi tayo yung hindi tayo yung mga kagaya ni Chinkitan. Pero, andun yung part na tayo yung nagkakaintindihan, pare-pareho tayong OFW. Alam natin lahat yung mga pinagdaanan natin, kung paano tayo nag-apply, kung paano tayo mapagalitan ng mga boss natin, kung paano natin pinagdadaanan yung homesick, kung paano yung sahod natin hindi pa sumasahod, kakasahod pa nga lang ngayon, bukas computed na, wala na, lumipad na papunta ng Pilipinas. Lahat po yun, alam natin at pare-pareho tayo ng mga OFW. Kaya ito lang yung masasabi ko sa inyo, kung wala kayong babaguhin ngayon, wala pong magbabago sa inyo after 5 years. Ibig sabihin, kung ngayon wala kang gagawing iba, kung hindi ka mag-i-invest ngayon, huwag kang umasa na bigla na lang may tutubo na property para sa'yo.